Happy Father's Day po. Dahil po Father's Day ngayon ay nais kong mangusap po tungkol sa mga magulang. At ang ating text ay pwede niyong matagpuan sa Proverbs chapter 22 verse 6 na sinasabing turuan ng isang bata habang siya ay bata pa sa tamang daan na kanyang tatahakin at hanggang sa kanyang paglaki ay hindi siya ihiwalay dito. Pag-uusapan po natin ang pagiging magulang. Ang anuman pong magiging buhay ng ating mga anak sa kanilang pagtanda ay lagi pong merong kinalaman kung paano sila naturuan nung sila po ay bata. At hindi po magkakamali ang mga magulang kung ang kanilang pagtuturo ay ayon po sa instruksyon na sinasabi po ng salita ng Diyos kung paano nilang ipamuhay at kung paano nilang sabihing ituro ang kalooban ng Diyos sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. So sa Proverbs, ulitin ko po, 22 verse 6 na sinasabing, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Meron pong ilang katanungan na bibigyan natin ng kasagutan sa message na ito. Una, ang katanungan natin, kailan ba sila dapat turuan? Kailan ba dapat turuan ang ating mga anak? Ang Biblia ay maliwanag pong sinasabi sa atin habang sila ay bata pa. So natural lang tayo po ay malayang magtatanong na bakit? Bakit pag sila'y sa batang edad natin umpisahan turuan? Kasi po mga magulang, kahit po sa ating karanasan sa mundong ito, yung mga bagay na bata pa maging sa mga halaman, mga animals o mga bagay sa ating paligid ay madali po nating may baluktot sa ating gusto kaysa pag sila'y matanda na at napakahirap po at malaking problema ito. Halimbawa, lumaki ako sa farming at yung aking mga magulang ay gumagawa po sila ng pamatok mula sa kawayan. Kapag ito po ay maliit na maliit pa, ilalagay na nila yung mold upang siya'y ma-shape bilang isang pamatok. At ganun din ay mapapansin po natin sa mga gusto nilang baguhin ang takbo ng isang napakaliit na river. Maliit lamang po ang agos ng sapa, stream ng tubig. At ito'y madaling-madali nilang magawa kaysa kapag ang tubig po ay malaking-malaki ang agos na kanilang babaguhin. So, ito po ay sinasabi sa atin na ang ating karanasan din ang nagtuturo na ang bata, habang sabi nga ng marami, wala pa siyang sago. Sago ba yun sa Tagalog? Sungay. It should be sungay. Habang wala pa siyang sungay, ay dapat po siyang maturuan. Kasi po, pag lumaki na siya at matatag na ang kanyang paninindigang personal at mga kaalaman na sometimes ay kanyang niyakap, inadapt sa kanyang buhay, na minsan taliwas ito sa iyong paniniwala bilang magulang, ay napakahirap na pong impluwensyahan siya at turuan po ng tamang turo. Totoo po na ang bata ay natural na ang pagiging makasalanan sa kanya at pagsisinungaling. Sabi ng Bible na ang bata ay pinaglihis sa kasalanan, iniluwal sa kasalanan, at doon pa lamang siya sa may duyan, sabi ng Bible, ito'y nagsisinungaling na. Psalms 51 verse 5 and Psalms 53 verse 8. Subalit sa murang edad din niya ang magandang panahon po na siya'y maturuan dahil hindi pa siya pinatigas ng kasalanan sa kanyang damdamin, sa kanyang kaisipan at sa kanyang pandinig at pag-uugali. Ito ang panahon na malambot ang kanyang damdamin. Ito ang panahon na malaki ang kanyang interest
na makinig sa kwento at pagtuturo ng kanyang mga magulang. Usually, pag bata pa ang isang bata, ang idol niya ay ang kanyang tatay o ang kanyang nanay. Kaya lubhang importante po ng magulang ay pagukulan ng panahon at pansin ang pagtuturo sa kanyang anak habang ito po ay bata pa. Huwag nating isipin na komo tayong mga magulang ay wala naman tayong ginagawa po ng masama. At ang ating pamumuhay naman ay nakikita ng bata na tama. Huwag po nating ipagpalagay na automatically ay magiging ganoon nga siyang katulad natin o magiging kanya ang ating pag-uugali. Sa turo po ng Biblia, ang bagay na ito ay sadyang sinasadya na ituro sa isang anak na dapat nga siyang turuan kung paano yung tamang buhay at kalooban ng Diyos. Ang bansang Israel po ay tinuruan ng Diyos kung kailan nila dapat turuan ang kanilang mga anak at kung ano ang dapat nilang ituro. Halimbawa, sinabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 na ang kanilang mga anak ay dapat silang turuan ng masigasig na pagtuturo sa salita ng Diyos habang sila'y mga bata pa, at ang pagtuturo nito ay kung ang tatay may nakaupo, nakatayo, nakahiga o naglalakad sa daan kasama ng kanyang mga anak. Sinasabi po ng salita ng Diyos, ang magulang ay dapat pong turuan ang kanyang anak. In other words, ito po ay sa daily routine ng pamumuhay ng isang magulang ay hindi po dapat maihiwalay sa kanyang programa, sa kanyang schedule, ang pagtuturo po at impluensya sa kanyang anak sa salita ng Diyos. Ito'y pagsasabi rin, of course, na maituro mo lang kung ikaw na mismo na daddy ay mayroon kang kaalaman sa salita ng Panginoon. Kaya importante po ang obligation nito sa ating mga magulang. At ngayong Father's Day ay palagay ko po ay napakaganda, tamang-tamang topic na ating pinag-uusapan. Now, ang next nating question ay paano siya tuturuan? Sa English po ay maganda ang pagkasabi ganito: train up a child in the way he should go. Ang pagkasabi po rito, train up a child. Hindi niya sinabing teach up a child, kundi ang salitang ginamit ay train up a child. Ang salitang train o training, napapaloob po dito ang tatlong importanteng katotohanan. Halimbawa, sa ating pangungusap, instruksyon, pagbibigay po natin ng katuruan na kung saan ang kanyang kaisipan ay minumold natin, ini-impluensyahan po natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. That is mentally. And then, sa salitang training na ito, napapaloob din yung tinatawag nilang pagbibigay po ng halimbawa, meaning pinapakita natin sa bata kung paano ginagawa ang ating itinuturo. In other words, tayo po ang nakikita niyang model, hindi po ang kapitbahay. Tayo mismo. Then, sa salitang train o pagtuturo ay napapaloob din po ang disiplina ng tinatawag na chastisement or discipline, na kung saan po ang ating anak ay bagamat masakit sa ating damdamin at una tayong nasusugatan na nalulungkot bago pa natin mapalo yung ating anak. Pero ito ay ating ginagawa pag nakikita natin na ito'y karampatan po, karapat dapat na gawin dahil ito lang ang napakaganda namang paraan na maturuan siya upang hindi siya nagiging pasaway, kundi siya po ay susunod sa ating mga pagtuturo. So,
Ang ganito pong training o sinasabi nating training up a child ay parang sinasabi po sa atin ng Biblia na ito'y masusumpungan lang sa isang pamilyang Kristiyano na kung saan ang bagay na ito ipinamumuhay, itinuturo at ginagawa sa kanilang tahanan. Sa pangungusap po ni Apostol Pablo, alimbawa sa Ephesians chapter 6 verse 4, sabi niya, "Provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." Yung salita pong provoke dito, sa Kapampangan po ay eme nga na pamungkasyan. Yung ang provoking po ay parang ini-irritate mo yung bata. At ini-irritate mo siyang lagi upang siya magalit. Minsan may ganong magulang at hindi po nakakatulong sa katuruan at sa kalusugang espiritual ng kanilang mga anak at pag-uugali dahil imbis na maturuan sila, merong ugali yung mga magulang na nag-iirita sa kanilang mga anak. Ito po ang sabi ng Bible. Pero ang gusto ko lamang pong bigyan natin diin dito at ipasilip sa inyo ay ang binabanggit ng Bible na but bring them up in the nurture, sabi niya, and admonition of the Lord. Ang salitang nurture po rito ay nangangahulugan ng disiplina. Yung disiplina, sa salita natin sa ibang termino, ay pagpalo. At sa panahon ngayon ay halimbawa sa Amerika, magkakaroon ka po ng problema kung gagawin mo ito, papaluin mo ang iyong anak. Maging siya man ay pasaway, ay wala kang kalayaan, karapatan na siya paluin. Ang malungkot po ay sumusunod na rin tayo sa ganitong batas. Merong senador na gumawa po ng batas na sa aking palagay ay hindi tama, na yung pangdisiplina sa bata ay ayaw nilang makialam, pati ang ating gobyerno, sa paraang hindi po pwedeng igawad ang tinatawag nating penalty dahil sa kanilang edad na ito po ay taliwas sa turo ng banal na kasulatan. Ang tama pong pagdisiplina sa bata, ang tamang paghawak ng pamalo at tamang paggamit nito sa tamang panahon, ito po ay kapahayagan na mahal mo ang anak mo. Ang sabi po ng Proverbs 13:24, sabi niya, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Ulitin ko lamang po, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Sabi ng Proverbs 19:18, ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa, kung di ikaw pa ang magtutulak sa pagkawasak niya. Wow! So, habang may panahon, habang bata siya, habang pwede siyang turuan, na ituwid siya sa disiplina. Kung hindi mo gagawin ito, sabi po ng salita ng Diyos, parang ikaw na rin mismo na nagtulak sa pagkawasak ng iyong anak. And then, ang wika po rito, hindi lamang nurture, kundi ang salitang admonition of the Lord. Ito po ay isang instruksyon. Importante po na patuloy paulit-ulit na mabigyan ng instruksyon ang iyong mga anak. Minsan, yung mga anak ay parang ayaw nilang mapakinggan dahil akala nila paulit-ulit lang. Lalo na kung ito'y manggaling sa mother. Kung ito naman ay manggaling sa father ay isa lang naman ang kanilang interpretation dito na parang sirang plaka. Pero alam ba ninyo, ang paulit-ulit na pagtuturo ay napakabuti. Dahil sa ginawa po ng kasalanan, kahit sa ating kaisipan, sa ating brain, na-stain pati ang ating mind nung tayo po ay nagkasala sa Diyos.
nagkaroon po tayo ng very short na memory. Kaya po yung refreshing, patuloy na pagtuturo sa bata ay napaka-importante. Kahit si Peter po sa kanyang pangungusap sa Biblia, sabi niya, ang bagay na itinuturo kong ito sa inyo, sabi niya, ay bagay na sinabi ko ng una. Meaning, nire-repeat lamang po ni Peter ang katotohanan na kanyang tinuturo na tinuro na niya nung una pa man. Sa Clark na patunayan ko rin naman ito sa mga empleyado kung naririto pa yung mga Americans. Lalong-lalo na sa lugar na pagtatrabaho po ng masiselan. Si Pastor Bautista po ay nagtrabaho sa Clark. Diyan po sa tinatawag na kung saan po lalagay yung mga bomba, mga bunkers diyan sa loob ng Clark. Malapit sa amin na kung saan po isa diyan si Pastor Bautista ang nagtatrabaho. Paulit-ulit sinasabi niya sa amin, everyday napapasok sila. Everyday na magre-report. Magkakaroon sila ng briefing. Ang briefing nila ay the same na narinig nila kahapon. At nung nakaraan linggo, nung nakaraang buwan, nung nakaraang mga araw, ay the same na briefing na kanilang maririnig today ng ilang minuto. Bakit po? Meron pong wisdom sa instruction. Ito po ay kung hindi natin gagawin na magkaroon ng implantation sa kaisipan ng ating anak sa tamang turo ng Biblia, magkakaroon po ng malaking problema ang inyong anak sa buhay. Halimbawa, kung hindi nyo madisiplina, tulad po ng isang matandang high priest sa Bible, sino ba yung high priest na meron siyang anak na namatay? Sabi ng iba, premature daw silang namatay dahil ang kanilang naging pamumuhay ay hindi nabuhay tulad ng isang matinong saserdote. Saserdote ang dalawang anak po ni Eli. Yet sila po ay hindi nagbehave ng tama dahil napabayaan sila ng kanilang tatay na isang mataas na saserdote. Imagine that. Ano po ang leksyon nito? Ang leksyon nito ay ganito. Hindi ko mo ikaw ay mabuting tao, automatically magiging mabuti ang iyong mga anak. Hindi po. Kailangan pagkukulan ng pansin, ng pagtuturo, ng halimbawa, at ng tamang disiplina. Yan po ang sinasabi sa atin. So, ang ikatlong itatanong natin, ano ba ang layunin ng pagtuturong ito? Train up a child in the way he should go. Ano ba ang layunin? Na sabi rito, upang siya lumakad sa dapat niyang lakaran, sa daan na dapat niyang tahakin, at hanggang sa pagtanda, hindi raw po siya hiwalay dito. Basically, ang Diyos ay inihayag niya sa tao na mayroon lamang pong isang tamang daan na dapat masumpungan po ng tao. Yan po ay hindi reliyon, kundi isang persona, ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus ang nagsabing, ako ang daan. Sinabi po niya yan. Siya lamang ang daan. At isa lamang po ang tamang daan na ang isang bata ay dapat niyang masumpungan sa kanyang buhay. Ito ay ang Panginoong Jesucristo na siyang tanging paraan ng kanyang kaligtasan. Ang lahat po ng pagtuturo at pagkalinga sa ating mga anak ay mawawalan po ng saysay kung ang ating anak ay hindi niya matagpuan ang daan na totoo, ang Panginoong Yesus. Kung ang ating anak ay sa kahuli-hulian ng kanyang buhay, ay hahantong lamang siya sa tinatawag ng Biblia na impyerno dahil hindi niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Ano ba naman ang kabuluhan ng ating pagtuturo? Kaya dapat po, ang unang-unang layunin natin sa ating pagtuturo sa ating mga anak ay upang makilala niya ang Panginoong Jesucristo na siya ang tamang daan na dapat niyang tahakin sa kanyang buhay. Ito po ay nangyari kay Timothy sa 2 Timothy 3:15 na kung saan
si Timoteo, sabi po ni Pablo, na ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng karunungan sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na naituro po ng kanyang magulang. Na napaka-importante po nito. And then, ang layunin po ng ating pagtuturo sa ating mga anak, hindi lamang yung unang-una maligtas siya, kundi siya po ay mabuhay din sa kabanalan. Salvation, then sanctification. Sabi rito, 22:6 ng Proverbs, train up a child in the way he should go. Na sinasabi na pwede rin namang daw itong magkahulugan na ang way he should go, meaning in his way. Ang ibig raw sabihin sa daan o sa loobin ng ating Panginoon ay isang kasabihan po na totoo naman ang Diyos sa kanyang mga anak ay lagi siyang mayroong special na plan and purpose. Definitely, ang purpose niya sa mga taong kanyang naging anak at iniligtas ay upang sila ay mabuhay ng tama. Lumakad sa tama, sa mabubuting gawa. Yan po ang binanggit ng Ephesians 2:8, 9, and 10. Sa verse 8, na-save sila sa biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa verse 9 ay sinasabing, ganito ang dinisenyo ng Diyos upang huwag silang magyabang. And then sa verse 10, yung pong mga na-save na sa biyaya ng Diyos, ay mayroong itinaga ang Diyos na dapat nilang lakaran. Ito ang daan na kanilang dapat pong tahakin. Ito ay daan ng mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas sa mabubuting gawa. Pero ang tao po sa sandaling save, naligtas, inihiling po ng salita ng Diyos na siya ay lalakad sa kabutihan, sa kabanalan. Ito po ay sanctification. Yan ang pangungusap po ni Pablo sa Romans 12, 1-2, nang sabihin niyang ang isang mananampalataya ay huwag nang dapat makiayon sa takbo ng kamunduan sa mundong ito, sa pamamaraan at estilo ng buhay ng mga taong wala sa Panginoon. Kundi sabi ni Apostol Pablo, ang kanilang katawan, ang buhay nila, ialay everyday sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, at ito raw ay katanggap-tanggap, kapuri-puri, kalugod-lugod na pagsamba nila sa Diyos. And this is sanctification. So salvation, yan ang goal, sanctification, and then po yung service, yung paglilingkod. Sabi rito, na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang the way he should go raw dito, merong isang translator na nagsabing, ito raw ay posibleng mangahulugan din na mayroong proper na trade or proper na skill na kung saan ang isang bata ay dapat siyang maturuan sa trade na iyon o develop ang skill niya doon. Nang sa ganon, kahit sa kanyang pagtanda, ay hindi siya aalis sa ganoong pamumuhay. Na I would say, ang masasabi ko po bilang magulang, mapapansin ninyo ang inyong mga anak kung saan siya bended. Tulungan siyang o encourage siya na anuman ang kanyang skill, anuman ang kanyang gift, anuman ang talent na meron siya na dapat i-develop. But first and foremost ay para po mapaglingkuran ang Diyos at magbigay ng gloria sa ating Panginoon na magamit ng Diyos dahil ipagagamit ng inyong anak ang anumang skill, anumang trade, anumang talent na nasa sa Kanya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. So, dapat po very clear sa ating mga magulang ang layunin na ito sa pagtuturo po sa ating mga anak, kung ano talaga ang goal o nais nating marating sa ating mga anak. One, sa kanyang salvation. Dapat po muna yan. Two,
ang kanyang pamumuhay na tamang relasyon sa Diyos, ang kanyang sanctification, then ang kanya pong paglilingkod sa Diyos. Kapag sa pamilya po ay doon po tayo nabigo, bigo po tayo anuman ang ating tagumpay sa ibang larangan ng ating buhay. Huwag po nating kalimutan yun. At muli po, happy Father's Day. God bless you.